Siyam na wika. Isang 12 anyos na bata na naglilinis ng sahi kasama ang kanyang ina ang nagsabing nakakapagsalita siyang-siyam na wika. Tumawa ang manegosyante, ngunit isang Arabong sheikh ang tumigil sa pagtawa nang magsimulang magsalita ang bata. Isang maulang hapon ng Martes, noon sa Makati. Ang kulay abong kalangitan ng Hulyo ay sumasalamin sa malalaking bintana ng Global Tech Industries, isang import-export na kumpanya na sumasakop sa 3 palapag ng isang marangyang gusali sa Ayala Avenue. Sa ika-10 palapag, sa isang silid-pulungan na may kulay kremang pader at muebles na gawa sa mapusyaw na kahoy, nagaganap ang isang mahalagang pagpupulong. Sa paligid ng malaking oval na mesa, nakaupo ang 7 lalaking nakasuot at tie, mga nakakalat na dokumento, mga tasang kape, at mga nakabukas na tablet. Ang atmosfera ay tipikal sa mundo ng negosyo formal, seryoso, at nakatutok sa mga numero at kontrata. Kabilang sa kanila si Sheikh Ahmed Al-Rashid, isang negosyanteng Emirati na nasa edad 50, suot ang kanyang tradisyonal na puting kandura at gutra. Nasa Manila siya upang talakayin ang isang multimilyong pisong business partnership. Habang pinag-uusapan ng mga lalaki ang porsyento sa isang sulok ng silit, halos hindi napapansin, nagtatrabaho si Rosa. 54 na taong gulang, nakatali ang kanyang itim na buhok sa ilalim ng isang simpleng hairnet at suot ang kanyang uniforme. Itim na palda, puting blusa, at apron. Hawak niya ang isang basahan at pinupunasan ang pasamano kung saan nakapatong ang ilang halamang ornamental. 6 na taon nang nagtatrabaho si Rosa sa Global Tech. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, mula 2:00 p.m. hanggang 6:00 p.m. Naglilinis, nagayos, at minsan ay nagsa-serve ng kape kapag may meeting. Siya ay isang tahimik na ginang na ginagawa ang kanyang trabaho ng may dignidad at walang imik. Bihira siyang mapansin ng mga negosyante. Para sa kanila, bahagi siyang ng mga kasangkapan tulad ng mga halaman o upuan. Ngunit ng hapong iyon, isang hindi inaasahang bagay ang mangyayari. Dahan-dahang bumukas ang pintong silid-pulungan. Isang binatilyo na may suot na backpack ang sumilip. Nasa 12 taong gulang siya, may medyo magulong buhok, nakasuot ng maong at kupas na maroon na jacket. Hinanap ng kanyang madilim na mga mata ang isang tao sa loob. Mahinang tawag niya. Napalingon si Rosa, namutla ang kanyang mukha. Mateo, pabulong niyang sabi, punong hiya. Lahat ng mata ay napunta sa pinto, bumagsak ang mabigat na katahimikan sa silid. Ang ilang lalaki ay nakpalitan ng naiinis na tingin, ang iba ay naktaas ng kilay dahil sa pagkakaabala. Pumasok si Mateo ng may pag-aalangan, mahigpit na hawak ang strap ng kanyang bag. Sorry maagang natapos ang klase ngayon. May biglang meeting ang teacher. Hindi mo sinasagot ang text ko, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Nakmamadaling lumapit si Rosa sa anak. Namumula ang mukha sa pagkapahiya. Anak, maghintay ka sa labas, parang awa mo na. Matatapos na ako sa loob ng 20 minuto. Hindi, Aling Rosa, matigas at nainis na sabi ni Ginong Mendoza, isa sa mga Pilipinong direktor ng kumpanya. Kung may problema ka sa pamilya, maari ka nang umuwi ngayon. Mahalaga ang meeting na ito, hindi kami pwedeng maabala ng ganito. Parang sampal na tumama ang mga salita kay Rosa. Yumuko siya. Patawad po, Sir Mendoza. Hindi na po maulit. Mateo, lumabas ka na ngayon din. Ngunit bago pa makakilos ang bata, kalmadong itinaas ni Sheikh Ahmed ang kanyang kamay. Sandali lang, sabi niya sa boses na malumanay ngunit puno ng autoridad. Tiningnan niya si Mateo nang may kuryosidad. Anong pangalan mo, iho? Kahit nahihiya, magalang na sumagot si Mateo. Mateo po, Sir, Mateo Santos. Ilang taon ka na? 12 po, Sir. Ngumiti si Sheikh Ahmed. May kakaiba sa paraan ngang pagkilos ngang batang ito. Sa kabilang halatang hiya,
nanatiling tuwid ang kanyang likod, nakatingin ng diretso sa mata at nagsasalita ng may pagalang ngunit walang takot. Dito ka ba nag-aaral sa Makati? Opo, sir. Sa Makati Public High School, hindi po kalayuan dito. Mabuting bata, sabi ni Ahmed. Pagkatapos ay bumaling siya kay Rosa ng may kabaitan. Mrs., huwag po kayong mag-alala. Maaring maghintay ang inyong anak dito sa loob. Maupo ka ron sa likod, iho. Mabilis lang kami. Tiningnan siya ni Rosa ng may halong pasasalamat at gulat. Hindi siya sanay sa ganitong kabaitan. Maraming salamat po, napakabuti ninyo. Pumunta si Mateo sa isang upuan sa sulok, ibinaba ang backpack sa kanyang paanan. Naglabas siyang isang libro at nagsimulang magbasa ng tahimik, sinusubukang maging invisible. Nagpatuloy ang pulong, ngunit may nagbago sa hangin. Ang hindi alam ngang lahat sa silid na iyon. Sa susunod na mga minuto, ang tahimik na batang ito sa sulok ay ganap na babaguhin ang takbo ngaraw na iyon at marahil ng kanyang buong buhay. Nagpatuloy ang presentasyon ng mga numero at graph sa screen. Si Mateo, na nakaupo sa sulok, ay nagbabasa. Ipinagpatuloy ni Rosa ang kanyang trabaho, tahimik na nagpupunas ngang basang-basahan sa kabinet malapit sa bintana. Kasalukuyang ipinapaliwanag ni Ginoong Mendoza ang mga detalye ng isang bagong linya ng distribusyon nang mag-vibrate ang kanyang telepono sa mesa. Tiningnan niya ito at ngumiti ng mapangutya. Ah, tingnan ninyo ito, sabi niya sa kanyang nakasamahan. Kakarating ang ginlanganak kong si David mula Jibohu na sa kanyang private German tutorial. 20,000 piso kada buwan, pero sulit naman. Sa mundong negosyo, ika ang laha. Tumango ang iba bilang pagsangayon. Tama ka, sabing isa pang direktor na si Ginong Cruz. Ang anak ko ay nasa isang international school. Perpekto ang Ingles. Ubos ang pera ko. Pero para naman sa kinabukasan ng mga bata, di ba? Siyempre, nakangising singit ni Mendoza, pasimpleng sumulyap kay Rosa. Hindi lahat ay may kakayahang magbayad ng dekalidad na edukasyon. Ang iba ay kailangang makuntento na lang sa public school. Ganyan talaga ang buhay. Naramdaman ni Rosa ang mga salitang iyon na parang suntok sa sikmura. Hinikpitan niya ang hawak sa basahan, ngunit nanatili siyang tahimik. Matagal na siyang nasanay na manahimik, ngunit hindi si Mateo. Inangat ng bata ang kanyang tingin mula sa libro. Nagliliyab ang kanyang mga mata sa pinipigil na emosyon. Narinig niya ang lahat. Narinig niya kung paano maliitin nga mga lalaking ito ang kanyang ina, ang kanilang buhay, na parang mababang uri sila. Ang nanay ko po ay nagtatrabaho ng sobrang hirap. Malinaw na sabi ni Mateo, ibinababa ang libro sa kanyang hita. Lahat ay lumingon sa kanya, namutla si Rosa. Mateo, parang awa mo na. Ngunit nagpatuloy ang bata ng may pagalang, hindi ibinababa ang kanyang paningin. Nagtatrabaho po siya sa 3 makakaibang lugar para mapakain ako at mapag-aral. At nag-aaral po ako ng mabuti, mas mabuti pa siguro kaysa sa mga anak ninyo. Tumawa ng malakas si Ginong Mendoza. Oh, talaga ba? At ano naman ang mahalagang pinag-aralan mo, bata? Magavika po, simpleng sagot ni Mateo. Nag-aral po akong magavika. Ah, ganon ba? Nakangiting pang-iinsulto ni Cruz. At ilang wika naman ang pinag-aralan mo? Nag-alangan si Mateo ng isang segundo. Alam niyang parang imposible ang sasabihin niya, pero iyon ang totoo. Tumagal ang katahimikan ng isang iglap bago sumabok sa tawanan ang buong silid. Napakalakas ng tawa ni Mendoza kaya kinailangan niyang punasan ang kanyang mga mata. Siyam na wika. Narinig mo ba yon, Cruz? Ang batang ito ay nagsasalita raw ngang siyam na wika. Oo nga, dagdag ang isa pa habang humahalakak. Siguro binibilang niya ang Tagalog, Ilocano at Bisaya bilang makakaibang wika sa internasyonal na negosyo. Mabilis na lumapit si Rosa kay Mateo, namumula sa hiya at pag-aalala. Mateo, tama na, parang awa mo na, kunin mo na ang nagamit mo at maghintay ka sa labas. Proma, totupo. Alam ninyo yan.
Sa labas, mariing bulong ni Rosa kahit nangingilit na ang luha sa kanyang mata. Yumuko si Mateo, pakiramdam ay napahiya at dahan-dahang kinuha ang kanyang backpack. Ngunit bago siya makatayo, isang kalmado ngunit autoritatibong boses ang pumuno sa silid. Si Sheikh Ahmed, sa buong oras na iyon, hindi siya tumawa, nanatili siyang nakaupo, pinakmamasdan ng maigi ang bata. Nakitang kanyang nga bihasang mata ang isang bagay na hindi nakitang iba. Wala sa mukha ni Mateo ang anyong isang sinungaling. Mukha siyang isang taong nasaktan dahil sa pagsasabing totoo. Siyam na wika, mabagal na inulit ni Ahmed. Sumandal siya paharap sa mesa, makadaop ang makamay. Isang napakaseryosong pahayag niyan, Batang Mateo. Unti-unting namatay ang tawanan. Tiningnan ng mga lalaki si Sheikh Ahmed ng may pagtataka, iniisip kung saan niya gustong patunguhin ang usapan. Opo sir, matatag na sabi ni Mateo. Iyon po ang totoo. Tumango si Ahmed, nag-isip, tingnan natin. At ano-ano ang masiyam na wikang ito. Inayos ni Mateo ang kanyang balikat. Tagalog, Ingles, Pranses, Espanyol, Aleman, Arabe, Portuges, Ruso, at Mandarin, Chinese po, isa na namang hindi makapaniwalang katahimikan. Pagkatapos ay suminghal si Mendoza. Sheikh Ahmed, sa buong paggalang, ang batang ito ay halatang. Itinaas ni Ahmed ang kanyang kamay, pinatahimik siya agad. Hindi umalis ang tingin niya sa mukha ni Mateo. Kagiliw-giliw, mabagal niyang sabi. Isang manipis na ngiti ang lumitaw sa kanyang labi. Napakagiliw-giliw. Tumayo siya mula sa upuan ng maayos at dahan-dahan. Nalilitong nakatingin sa kanya ang lahat. Pues, Mateo, malumanay na sabi ni Ahmed ngunit may kislap ng hamon sa mga mata. Kung nagsasabi ka ng totoo, hindi ka makakaproblema na patunayan ito. Mag-usap tayo. Bumilis ang tibok ng puso ni Mateo. Dahan-dahang lumapit si Sheikh Ahmed. Nanatiling nakaupo ang bata. Hawak pa rin ang backpack, kumakabog ang dibdib. Pinapanot siyang kanyang inang si Rosa na may halong takot at pag-aalala. Hayaan mong magpakilala ako ng formal, nakangiting sabi ni Ahmed. Ako si Sheikh Ahmed Al-Rashid mula sa Dubai. At ikaw, Mateo, ay gumawa ng isang napakatapang na pahayag. Lumunok si Mateo. Opo, sir. Alam mo, patuloy ni Ahmed. Sa aming bansa, may kasabihan kami, ang nga salita ay parang magabuto, kailangan nilang magbunga, kung hindi, hangin lang sila. Naiintindihan mo ba kung ano ang ibig sabihin niyan? Opo yata, sir. Ibig sabihin po, kailangang patunayan ang sinasabi. Mas lumapel ang ngiti ni Ahmed, eksakto. Pagkatapos, nang walang babala, nagsimula siyang magsalita sa wikang Arabe. Ang kanyang boses ay dumaloy na may tipikal na tunog ng wika malalim at musikal. Nagsalita siya ng Arabe upang tanungin kung saan natuto ang bata. Nakatinginan ang mga negosyante sa pakalito. Humalukip-kip si Mendoza na may kahinahinalang ngiti, inaasahang tatahimik ang bata. Ngunit sumagot si Mateo at sumagot siya sa perpektong Arabe. Nawala ang ngiti ni Mendoza. Tumaas ang kilay ni Ahmed. Halatang nagulat. Kakasabi mo lang sa akin na natutunan mo ito sa internet at sa pampublikong aklatan ng Makati, sabi ni Ahmed sa Tagalog upang maintindihan ng iba. Ang bikas mo ay hindi perpekto, pero magaling. Napakagaling para sa isang self-taught. Bago pa makabawi si Mateo, lumipat sa Ingles si Ahmed. Tell me Mateo, how many hours a day do you study? Mabilis na sumagot si Mateo sa Ingles. Sinabi niyang nag-aral siya araw-araw pagkatapos ng eskwela. Lumipat sa Pranses si Ahmed, nagtatanong kung ano ang reaksyon ng kanyang ina. Sumagot si Mateo sa Pranses, nakangiti. Laging sinasabing nanay ko na ang edukasyon ang kaisa-isang bagay na hindi mananakaw ng kahit na sino sa atin. Ang buong silit ay nabalot ng lubos na katahimikan. Wala nang tumatawa. Bahagyang nakaawang ang bibig ni Ginong Cruz. Napaupo ng tuwid si Mendoza, napalitan ng kawalan ng paniniwala ang pag-alinlangan sa kanyang mukha. Nangingilit ang luha sa mga mata ni Rosa.
nakikita niya ang kanyang anak, ang kanyang Mateo, na nakniningning sa harap ng makapangyarihang lalaking ito na pinagtawanan siya kanina. Nagpatuloy si Sheikh Ahmed, lumipat sa Espanyol. ¿Cuál es tu idioma favorito? Ano ang paborito mong wika? El árabe, señor, sagot, ni Mateo. Me gusta como suena, ang árabe po, sir. Gusto ko po ang tunog nito. Lumipat sa Aleman ang Sheikh upang tanungin kung ano ang pinakamahirap. Sumagot si Mateo sa Aleman na ang Mandarin Chinese ang pinakamahirap dahil sa komplikadong matono nito. Tumigil si Ahmed, nakatingin sa bata ng may ekspresyong halong pagkamangha at paggalang. Sinubukan niya ulit sa Portuges. Você tem um professor particular? May private tutor ka ba? Não, senhor, iling ni Mateo. Apenas vídeos, aplicativos gratuitos e livros da biblioteca. Vala po. Mga libreng video, apps at libro lang sa library. Ni Feroyatno, hindi ka panipaniwala. Bulong ni Ahmed sa Ruso, halos sa sarili niya. Spasibo sir, sagot ni Mateo. Salamat po sir. Nanatiling tahimik si Sheikh Ahmed ng ilang segundo pagkatapos ay bumaling sa ibang mga lalaki sa silid. Mga Ginoo, sabi niya sa kalmado ngunit makahulugang boses, naniniwala akong nasaksihan natin ngayon ang isang pambihirang bagay. Lumapit siya kay Mateo at ipinatong ang kamay sa balikat nito. Batang Mateo, sa lahat ng taon ko sa internasyonal na negosyo, nakilala ko na ang mga profesional na interpreter, diplomat at profesor sa universidad, ngunit bihirang-bihira akong makakita ng isang taong may natural na talento tulad mo. Tumigil siya ng makahulugan at tumingin kay Mendoza. At higit sa lahat, bihirang-bihira akong makakita ng sinuman na may ganitong determinasyon. Ang matutoeng siyam na wika ng mag-isa, walang pera, walang private tutors, tanging gamit ang lakas ng loob. Bumaling siya kay Rosa na palihim na pinupunasan ang kanyang nga mata. Aling Rosa, ang iyong anak ay hindi lamang matalino, siya ay pambihira. Tumango lamang si Rosa, masyadong emosyonal para makapagsalita. Tumikhim si Mendoza, halatang hindi mapakali. Kumbaga, sadyang kahanga-hanga, aminin ko. Ngunit hindi patapos si Sheikh Ahmed. Bumalik siya sa pagkakaupo sa mesa, ngunit ngayon nagniningning ang kanyang mamata dahil sa isang ideya, isang posibilidad. Mateo, sabi niya, gusto kitang tanungin tungkol sa iyong paaralan, sa iyong mapangarap, sa iyong kinabukasan. Tumango ang bata, hindi pa rin makapaniwala sa nangyayari. At sa sandaling iyon, sa silid pulungang iyon sa Makati, isang mahalagang bagay ang nagsimulang mabuo, isang bagay na magpapabago ng lahat. Umupo si Sheikh Ahmed sa tabi ni Mateo, tuluyang biniwalewala ang ibang manegosyante. Sabihin mo sa akin, paano mo nagawa? Saan ka nakahanap ng oras at gamit? Tiningnan ni Mateo ang kanyang ina. Bahagyang tumango si Rosa, nagbibigay permiso. Nagsimula po ito 4 na taon na ang nakalipas, kwento ni Mateo, 8 po ako noon. Isang araw, nakakita ako ng lumang English-Tagalog dictionary sa library sa barangay namin. Sira-sira na po, naninilaho na ang mga pahina, pero pwede pa. Nagsimula ko po itong pag-aralan pagkatapos ng klase. Dahil laging late umuwi si mama galing sa trabaho, madalas akong mag-isa. Imbes na manood ng TV, nag-aaral po ako. Nagsimula sa kuryosidad, tapos naging hili na. Sumingit si Rosa, malambing ngunit punong emosyon ang boses. Palaging tahimik si Mateo, hindi kailanman nagbigay ng problema sa akin. Habang ang ibang bata ay humihingi ng mamahaling laruan, siya ay humihingi lang ng libro mula sa library. Nakinig ng mabuti si Sheikh Ahmed. Aling Rosa, kung maaari kong itanong ano ang sitwasyon ninyo. Yumuko si Rosa, hindi dahil sa hiya, kundi dahil masakit ang tanong. Biyuda na po ako sa loob ng 8 taon. Namatay po ang asawa kong si Marco sa aksidente sa motor noong 4 na taong gulang pa lang si Mateo. Hinigpitan ni Mateo ang hawa sa kanyang tuhod. Mula noon, matatag na patuloy ni Rosa,
Nagtatrabaho po ako bilang tagalinis dito sa Global Tech mula alas 2 hanggang alas 6. Tapos may isa pa po akong trabaho sa isang tsondo mula alas 7 hanggang alas 9 ng gabi at tuwing Sabado and umaga, naglilinis ako sa isang maliit na opisina. 3 trabaho, mahinang sabi ni Ahmed, tila isang kumpirmasyon kaysa tanong. 3 trabaho po, pagpapatunay ni Rosa. Iyon lang ang paraan para makapagbayad ng upa, pambili ng pagkain, at gastusin sa eskwela. Nasa public school si Mateo, maganda namang paaralan, pero hindi ito isang international school, pagpapatuloy ni Ahmed. Hindi ito nag-aalok ng mga oportunidad na nararapat sa isang talentong tulad ng sa anak ninyo. Tumango si Rosa. Palaging sinasabi ng guro niya na espesyal si Mateo. 3 beses na akong tinawagan ng teacher niya sa English. Sabi niya, kailangan daw pumasok ni Mateo sa mas magandang paaralan dahil napakalaking potensyal niya. Nanginginig ang kanyang boses, pero hindi ko po kaya. Nagtatrabaho ako buong araw, araw-araw, pero sapat lang ang kinikita ko para mabuhay kami. Tiningnan ni Mateo ang kanyang ina na may nangingilit na luha. Ginagawa po ni Mama ang lahat ng makakaya niya, higit pa sa kaya niya. Minsan umuwi siyang sobrang pagod na nakakatulog siyang suot pa rin ang uniforme niya, pero hindi po siya nagrereklamo kahit kailan. Kailanman, maring inulit ni Rosa, dahil si Mateo ang kayamanan ko, siya lang ang meron ako, at kung kailangan kong magtrabaho ng 20 oras sa isang araw para magkaroon siya ng mas magandang kinabukasan kaysa sa akin, gagawin ko. Bumaksak ang mabigat na katahimikan sa silid, maging sina Mendoza at Cruz ay tumigil sa pag-usap. Mayroong isang bagay na nakakatagos sa puso tungkol sa ginang na ito na nanatili ang dignidad sa kabila ng lahat. Sumandal si Sheikh Ahmed sa upuan, nag-isip. Mateo, sabi mo nag-aral kang 2 o 3 oras araw-araw. Saan? Sa Makati City Library po, sir. Bukas po iyon hanggang 7:00 p.m. May libreng computer doon at internet ng 1 oras araw-araw. Gumagamit po ako ng mga libreng language apps at nanonood ng mga video lessons sa YouTube. Nangihiram ako ng libro. Kapag linggo, nagsisimba kami, tapos pumupunta ako sa parke o sa mall, palihim na nakikinig sa usapan ng mga dayuhan para malaman kung paano talaga nila ginagamit ang wika. Iba po kasi sa libro. Ngumiti si Ahmed, napakatalino mong bata, Mateo, pero higit sa lahat, ikaw ay determinado. At iyon, tiningnan niya ang ibang lalaki sa silid, ang mas mahalaga kaysa sa anumang mamahaling private tutor. Tumayo siya at dahan-dahang naglakad papunta sa bintana, tumanaw sa skyline ng Makati. Aling Rosa, sabi niya matapos ang mahabang katahimikan, maaari ko ba kayong tanungin ng personal? Kung makakaroon ng pagkakataon ang inyong anak na pumasok sa isang mas magandang paaralan na makakapag-develop ng kanyang talento, tatanggapin niyo ba? Hindi ko po maintindihan. Bumalik si Ahmed sa mesa. Hindi lang ako narito sa Maynila para sa negosyo, narito rin ako para sa isang proyektong malapit sa puso ko. Ang Aking Foundation ay may programang tinatawag na Talents Without Borders. Ang layunin nito ay maghanap ng pambihirang kabataan na walang kakayahang pinansyal pero may pambihirang galing. Nagalok ang programa ng full scholarship sa mga international school. Bumilis ang tibok ng puso ni Rosa. Napakabuti niyo po, pero ngayong taon 12 estudyante lang ang pinipili namin sa buong Asya. Tapos na ang selection, patuloy ni Ahmed. Pero ngayong araw, nakilala ko ang isang taong ginawa ang hindi magawang iba kahit may pinakamahusay na guro. Gusto kong alukin si Mateo ng full scholarship sa Rizal International Academy dito sa Maynila. Tahimik ang lahat. Ang paaralang iyon ay isa sa mga pinakamahusay sa Pilipinas, kung saan nag-aral ang mga anak ng politiko at negosyante. Sagot lahat no programa tuition, libro, uniforme at pagkain. Napahawak si Rosa sa kanyang bibig. Puno ngang pag-asa ang mga mata ni Mateo, ngunit dahan-dahang umiling si Rosa.
Tumulo ang kanyang maluha ngunit tumigas ang kanyang mukha ng may dignidad na nagpatahimik sa lahat. Napakabuti ninyong tao, sir, nanginginig ngunit matatak na sabi ni Rosa. Pero hindi ko po matatanggap ang inyong limos. Ma, gulat na sabi ni Mateo. Hindi, anak, pakinggan mo ako, sabi ni Rosa. Buong buhay ko, nagtrabaho ako gamit ang sarili kong makamay. Binayaran ko ang lahat ng meron tayo. Hindi ako humingi ng kahit ano sa kahit kanino. Walang limos, walang awa. Bumaling siya kay Ahmed. Naintindihan niyo po ba? Hindi ito pride, ito ay kung sino ako. Dahan-dahang tumango si Sheikh Ahmed. Naintindihan ko po ng lubos, Aling Rosa. At mas ginagalang ko kayo dahil diyan. Ngumiti siya. Ngunit paano kung hindi ito limos? Paano kung isa itong investment? Nalito si Rosa. Investment po. Hindi gumagawang kawanggawa ang foundation ko, paliwanag ni Ahmed. Nag-invest kami sa mga kabataan dahil naniniwala kami sa kanilang potensyal. Ang kapalit lang, kapag nagtagumpay sila, tutulungan nila ang ibang kabataan. Ngunit para kay Mateo, gusto kong magalok ng mas praktikal. Ang kumpanya ko ay may negosyo sa 15 bansa at gumagamit ng 20 wika. Kailangan namin palagi ng mga translator at interpreter. Kung gusto niya, kapag bakasyon at tuwing Sabado at Linggo, maari siyang magtrabaho sa amin bilang junior translator. Babayaran namin siya hindi kalakihan dahil bata pa siya ngunit isa itong totoong trabaho, isang totoong kontrata, kaya hindi ito limos, isa itong kasunduan. Nanlaki ang mga mata ni Rosa. Tiningnan ni Mateo ang ina ng may pag-asa. Ma, matutulungan na kita. Kikita ako habang nag-aral. Tiningnan ni Rosa ang kanyang anak, si Sheikh Ahmed, at ang kanyang kamay na pinatigas ng mahabang taon ng pagtatrabaho. Pag-isipan ko po, bulong niya. Ngunit sa loob niya, alam na niya ang sagot. Gagawin ng isang ina ang lahat para sa kinabukasan ng kanyang anak. Lahat. Nang gabing iyon, sa kanilang maliit na inupahang kwarto sa Sampaloc, makaharap ang mag-ina sa maliit nilang mesa. Mahirap ang buhay, maliit ang espasyo, pero malinis at punong pagmamahal. Sa mesa ay may 2 plato ng adobo at kanin. Pinaglalaruan lang ni Mateo ang tinidor niya. Wala kang gana? Malambing na tanong ni Rosa. Umiling si Mateo. Ma, pwede ba nating pag-usapan yung nangyari kanina? Bumuntong hininga si Rosa. Alam ko namang tatanungin mo yan, natatakot ako. Anak, natatakot saan ma? Nakita mo ba kung paano ka tingnan at paktawanan ng mga lalaking yon kanina? Sa eskwelahan na yon, puro mayayaman, anak ngang manegosyante at diplomat ang kasama mo. At ikaw, anak kang tagalinis. Mamalitin kanila, ipaparamdam nilang mas mababa ka sa kanila, at hindi ko kayang makita kang nasasaktan. Tumayo si Mateo at niyakap ang kanyang ina. Ma, buong buhay ko pinagmamasdan na ako ng mga tao mula ulo hanggang paa dahil sa luma kong damit. Pero ano ang laging sinasabi mo sa akin? Hindi mahalaga kung ano ang iniisip ng iba. Ang mahalaga ay kung sino tayo, na nagtatrabaho tayo ng marangal. Papatunayan ko po sa kanila na tama ka. At kung hindi man maging maayos, babalik ako sa dati kong paaralan. Pero at least, sinubukan ko. Niyakap ng mahigpit ni Rosa ang anak. Nakita niya ang determinasyon ng yumaong asawa sa mga mata ng bata. Sige, anak, tatanggapin natin ang alok ni Sheikh Ahmed. Pero ipangako mo sa akin, huwag mong kakalimutan kung saan ka nanggaling. Huwag mong kakalimutan kung sino ka. Pangako po, ma. 3 buwan ang makalipas, Setyembre. Unang araw ni Mateo sa Rizal International Academy. Napakalaking paaralan. Suot niya ang bagong uniforme madilim na asul na pantalon, puting polo at maroon na necktie. 3 beses itong pinlansa ni Rosa habang umiyak sa tuwa. Sa paligid, ang mga estudyante ay bumababa mula sa mga mararangyang sasakyan na may mga driver. Nagsasalita sila sa Ingles, Pranses at iba pa. Isang bagong mundo. O bago ka,
Isang matangkat na batang lalaki na mayos ang suklay ng buhok ang lumapit kasama ang dalawa nitong kaibigan. Ako si Federico De Leon. Ang tatay ko ang may-ari ng De Leon Technologies. Ehang mamagulang mo. Nag-alangan si Mateo ng isang segundo. Ang nanay ko ay nagtatrabaho bilang tagalinis. Nawala ang ngiti ni Federico. Nakatinginan ang mga kaibigan niya. Tagalinis? Oh, at siya ang pinakamasipag na taong kilala ko. Tumawa si Federico, pero hindi magandang tawa. So nandito ka dahil sa charity scholarship. Opo, tas nung sagot ni Mateo, isang full scholarship. Interesting, mapangutyang sabi ni Federico at naglakad palayo kasama ang mga kaibigan na nagbubulungan tungkol sa anak ng tagalinis. Mahirap ang maunang linggo. Magaling si Mateo sa klase, palaging pinupuri ngang gaguro, lalo na sa mga wika. Ngunit sa labas ngang klase, iniwasan siya, palagi siyang mag-isang kumakain sa tsanteen. Hanggang sa isang araw, lumapit sa kanya si Yuki, isang estudyanteng mula sa Japan. Mahiyain nitong sabi, pwedeng makiupo? Totubang nagsasalita kang siyam na wika? Paturo naman ng Tagalog at English, tuturuan kita ngang Japanese. Ngumiti si Mateo, naramdaman ang init sa kanyang dibdib. Gusto ko yan. Naging magkaibigan sila at nakilalahin ni Mateo sina Marcos mula Germany at Sofia mula Spain, mga eskolar jing nakatulad niya. Tuwing Sabado, nagitatrabaho si Mateo sa opisina ni Sheikh Ahmed bilang junior translator. Binibigay niya ang kanyang sweldo kay Rosa para pandagdag sa upa. Lumipas ang mga buwan hanggang Enero. Inanunsyo ngang paralan ang paglahok nila sa prestihiyosong ASEAN Pacific Polyglot Competition. 3 estudyante lang ang pipiliin. Nahanda ng husto si Mateo, nag-aral hanggang hating gabi. Si Federico ay may mga private tutor at competition coach pa. Nang ilabas ang resultang selection, nag-ikatatlo si Sofia, nag-ikalawa si Mateo, at nakuha ni Federico ang unang pwesto. Matapos ang anunsyo, nilapitan ni Federico si Mateo. Congratulations, sabi ni Federico. Kala ko nandito ka lang dahil sa awa. Nagkamali ako. Magaling ka pala. Mas magaling ka sa akin. Hindi ito labanan kung sino ang mas magaling. Malumanay na sagot ni Mateo. Ito ay tungkol sa paggawa ng ating makakaya. Tumango si Federico nang may pagalang at umalis. Abril nang maganap ang kompetisyon sa Singapore. Sumama si Rosa, naglift sa trabaho. Ito ang unang beses niyang sumakay ng eroplano at umiyak siya nang mag-take off ito, hawak ng mahigpit ang kamay ni Mateo. Naroon din si Sheikh Ahmed na lumipat pa mula Dubai para manood. 3 bahagi ang kompetisyon, written, spontaneous dialogue, at final presentation gamit ang 5 wika. Naipasa ni Mateo ang unang 2 ng napakahusay, nakikipag-usap sa mga hurado mula sa iba't ibang bansa ng walang kahirap-hirap. Ngunit sa huling bahagi nangyari ang pinakapambihira. Ang paksa ay, paano nagiging tulay ang mga wika sa pagitan ng mga kultura. Umakyat si Mateo sa stage. Nagsimula siya sa Tagalog, kinukwento ang kanyang pagkabata sa Maynila, lumipat sa Ingles tungkol sa pagtuklas niya nga mga wika sa Makati Library, sa Pranses tungkol sa kagandahan ng pag-aral, at sa Espanyol at Aleman tungkol sa disiplina. Pagkatapos ay lumipat siya sa Arabe, nakatingin kay Sheikh Ahmed. Ang wikang ito ay nagbukas ng pinto para sa akin. Ipinakilala nito sa akin ang isang taong naniwala sa akin nung walang ibang naniwala. Itinuro nito sa akin na ang kabutihang loob ay walang hangganan. Lumipat siya sa Portuges, Ruso, at Mandarin. Ngunit nang bumalik siya sa Tagalog para sa kanyang konklusyon, tumahimik ang buong auditorium. Ako po ay anak ng isang tagalinis, malinaw at matapang niyang sabi. At ipinagmamalaki ko po ito dahil itinuro sa akin ng aking ina na hindi mahalaga kung saan ka ipinanganak. Ang mahalaga ay kung saan mo gustong makarating at kung gaano ka kasipag magtrabaho para makamit ito. Ang mga wika ay hindi lang mga salita, sila ay mga tulay. At gusto kong gugulin ang buhay ko sa pagbuo ng mga tulay na ito para sa mga kabataang katulad ko.
Pumutok ang malakas na palakpakan. Standing ovation. Umiiyak si Rosa. Pumapalakpak ng may malaking ngiti si Sheikh Ahmed. Maging ang mahurado ay naantik. Nang i-anunsyo ang mga nanalo noong gabing iyon, ikatlo, Emma Larsson, Sweden. Ikalawa, Lucas Müller, Germany. At ang nagwahi, Mateo Santos mula sa Pilipinas. Habang naglalakat siya paakyat sa entablado upang kunin ang gintong medalya, nakita niya si Federico na nakatayo at taos pusong pumapalakpak. Nakita niya ang pagmamalaki sa mukha ni Sheikh Ahmed. Ngunit ang mga mata niya ay naganap lamang ng isa ang lumuluhang mga mata ng kanyang ina. Bumalik sa Maynila si Mateo bilang isang kampeon na itampok sa mga balita at pahayagan sa Pilipinas. Sa paaralan, nirespeto siyang lahat, pati nang nga dati ay umiwas sa kanya. Isang linggo makalipas, nagpunta si Ginoong Mendoza sa paaralan upang kausapin si Mateo ng pribado. Pumunta ako rito para humingi ng tawad. Nakayukong sabi ni Mendoza, nahiya ako sa sarili ko noong napanood ko ang balita tungkol sayo. Inalipusta ko kayo ng nanay mo. Nag-aalok ang kumpanya namin ng posisyon para sayo kapag graduate ka. Tiningnan siya ni Mateo ng diretso. Tinatanggap ko po ang inyong paghingi ng tawad, Sir Mendoza. Tungkol sa trabaho, pag-isipan ko po. Ngunit mangyayari lang iyon kung ipopromote ninyo ang aking ina bilang building supervisor ng may tamang sahod. Ngumiti si Mendoza nang may paggalang at pumayag. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay nagmula kay Sheikh Ahmed. Inalok ng United Nations si Mateo ng buong scholarship sa kahit saang universidad sa mundo, kapalit ng pagiging youth ambassador nito para sa pandaigdigang edukasyon. At higit pa roon, binigyan nila si Rosa ng permanenteng trabaho bilang cultural coordinator sa tanggapan ng UN sa Maynila, isang trabahong may sapat na sahod, respeto at dignidad. Puno ang auditorium ng University of Geneva. Umakyat sa entablado si Mateo Santos, gayon ay 24 taong gulang na, upang tanggapan ang kanyang diploma sa International Relations and Linguistics, magna cum laude. Siya ang napiling magbigay ng valedictory address. Sa unang hanay nakaupo si Rosa, hindi na siya nakasuot ng uniforme ng tagalinis, nakasuot siya ng isang eleganteng asul na Filipiniana suit, nirerespeto at pinapahalagahan. Sa tabi niya ay si Sheikh Ahmed. Nagsimula si Mateo siya Pranses, lumipat siya Ingles at nagtapos siya Tagalog. Nung 12 taong gulang ako, sabi niya, pumasok ako sa isang silid kung saan naglilinis ang nanay ko at sinabi kong nakakapagsalita akong siyam na wika. Lahat ay tumawa, maliban sa isang tao. Tiningnan niya si Sheikh Ahmed. Ang lalaking ito ay namuhunan hindi lang sa aking talento, kundi sa aking dignidad. Bumaling siya kay Rosa. Ma, itinuro mo sa akin na ang marangal na trabaho ay palaging karapat-dapat sa pagalang. Naglinis ka ng mahasahik ng may higit na dignidad kaysa sa taglay ng maraming tao sa kanilang matatataas na propesyon. Para sa iyo ang lahat na ito. Umiyak ng tahimik si Rosa. Ipinahayag din ni Mateo na sila ni Sheikh Ahmed ay nagtatag ng Bridges Without Borders Foundation na magbibigay ng scholarship sa 100 mahirap na kabataan taon-taon. Sumabog ang palakpakan. Matapos ang seremonya, niyakap ni Rosa ang kanyang anak. Sobrang ipagmamalaki kang tatay mo. Alam ko po ma, para sa atin ito. Lumapit si Sheikh Ahmed. Handa ka na ba para sa susunod mong misyon, Mateo? Hinihintay ka na New York. Ngumiti si Mateo. Laking handa. Ang batang lalaking pumasok ng may takot sa isang silid pulungan 12 taon na ang nakararaan ay tunay ngang binago ang mundo. Hindi sa pamamagitan ng swerte opera, kundi dahil sa determinasyon, tapang at paniniwala na ang talento ay walang pinipiling antas sa lipunan at ang bawat pangarap ay maaring maging totoo. Kailangan mo lang maniwala, magtrabaho ng mabuti at huwag na huwag sumuk. Naantig ba ang iyong puso sa kwentong ito? Mayroon akong maliit na pabor na hinihingi. Pindutin ang like o thumbs up. Ang bawat like ninyo ay napakahalaga para sa amin. At higit sa lahat, mag-iwan ng komento.
Sabihin sa akin kung aling bahaging kwento ang pinakatumaos sa iyong puso. Ang inyong nga salita ang nagbibigay sa amin ng lakas upang lumikha, pangangakwentong nakakapukaw ng damdamin tulad nito. Ang bawat like at komento ay tumutulong sa amin na magbatuloy na magbahagi na pag-asa at pag-ibig na nananaig sa lahat. Mula sa kailaliman ng aking puso, maraming salamat sa pagbabasa. Hanggang sa muli nating kwento.